Noong September 2009, isang nakakapangilabot na insidente ang gumimbala sa Bison, Illinois, kung saan isang pamilya ang natagpuan na lang dito na wala ng mga buhay sa loob ng sarili nilang tahanan. Sila ang G family. Ang nakakalungkot ay isang miyembro lang ang nakaligtas pero sugatan. Ang trahedyang to ay isa lang sa pinakamalalang kaso sa Illinois na naging bangungot sa buong komunidad. Kaya naging well-known din ang kasong to at tinawag na Bloodbath and Bison. Aalamin natin ngayon kung ano kaya ang tunay na nangyari sa pamilyang to at kung sino-sino kaya ang mga sangkot. Tara, samahan niyo ako muli at isa-isahin natin ang kwento ng G family tragedy. Ang Bison Town ay isang rural na lungsod na matatagpuan sa timog ng Illinois. Naitala din na mayroon lang mga lesser crimes, kaya nakilala ang lungsod na to na isang peaceful at most safest town. Year 1990s ay tinatansya naman na mayroon lang halos 200 ang population ng Bison. At mga residente nga dito ang G family. Ang G family ay isa namang malaking pamilya. Ang head ay si Rick G, isang contractor and at the same time ay isa ring handyman. Ang asawa niya ay si Ruth at kasama naman nila sa bahay ang lahat nilang mga anak. Ang eldest daughter ay si Nicole G, anak ito ni Rick sa dating asawa. Sunod ay si Justina at Dylan Constant, mga anak din sila ni Ruth sa ex-partner. Sa pagsasama ni Rick at Ruth ay nagkaroon naman sila ng 3 mga anak. Ang mga ito ay si Austin G, Jessica G, at Tabitha. Kaso ang batang si Jessica ay mayroon palang inborn neurological disorder. At kalaunan ay pumanaw ang batang to bago ang malagim na trahedya ng pamilya niya. Kahit malaki ang pamilya nila, ay payapa naman silang namuhay sa lungsod na ito. At hindi din nabalita na nagkaroon sila ng mga kalitan. Isa pa, panatag lang ang lahat na ang Bison ay kabilang sa mga safest town. Ngunit dahil sa sasapitin ng pamilyang to, ay nabago ang record ng Bison. Taong 2009 ay 6 na lang ang natirang miyembro ng G family sa kanilang tahanan. Ito ay dahil si Nicole G ay may sarili ng bahay na nasa Bison lang din kasama ang kanyang 2 mga anak. September 21, 2009 ay isa lang sana itong pangkaraniwang gabi ng pamilya. Matapos maglaro ang mga bata at maghapunan ay natulog na silang lahat. Pero bandang alauna ng madaling araw, September 22, ay may isang lalaki ang kumatok sa G residence at pinagbuksan ni Rick. Ngunit humantong ito na nag-aalita na silang 2 at lumala na ang tensyon. At isa-isa na lang silang inatake ng lalaking to habang tulog pa ang iba. Dahil sa pagkabigla ay hindi na sila nakapanglaban pa at nakatakas at isa-isa na silang tinapos mula kay Rick G hanggang sa pinakabunsong anak na si Tabitha. Dahil isa itong rural area at malayo ang mga kapitbahay, kaya wala ni isang nakarinig sa sinapit ng pamilya. Pagsikat naman ng araw, ang batang si Seaton Landstrom, edad 10, ay nagtungo naman sa G family residence para ipakita lang ang bago niyang bisikleta sa mga kaibigan niya na sina Dylan Constant at Austin G. Ngunit nagtaka na lang si Seaton kung bakit naiwang nakabukas ang pinto ng bahay. Hindi na niya sinubukan pang pumasok sa loob dahil agad niyang nakita ang maraming bakas ng go na nasa front porch ng bahay. Kaya agad na siyang umalis papunta sa bahay ng eldest daughter ni Rick G na si Nicole G. Nakasalubong naman ni Seaton sa daan ang stepfather ni Rick G at ang isa pang kakilala. Kaya pinaliwanag na ng bata sa kanila ang paghihinala niya at kung ano ang nasaksihan sa labas ng bahay. Kaya agad nang nagtungo ang 2 matanda sa G residence. Ngunit hindi din nila halos masikmura ang nasaksihan sa loob ng bahay. Kaya agad na silang tumawag ng mga pulis. At naabutan na lang nila na nagkalat na ang mga go sa may hagdan, dingding at sahig. Si Rick G ay natagpuan naman ng mga pulis na nasa hallway at wala ng buhay.
Nabalot naman ang katawan nito sa sariling go. Ang mukha ay hindi na rin halos makilala, na para bang paulit-ulit itong hinampas ng isang matigas na bagay. Sunod naman nilang natagpuan sa labas ng bedroom ang katawan ni Delan Constant. Napansin din nila na mas malala pa ang sinapit ng binatang to kaysa kay Rick G. Ang nakakapangilabot, kahit sa ang banda ng bahay ay may nakikita silang mga bakas ng go at mga katawan ng mga family members. Si Ruth G ay natagpuan nila sa main bedroom. Katulad din sa asawang si Rick ang sinapit nito. Sa restroom naman ay natagpuan nila ang katawan ng 11 taong gulang na si Austin G na nakabulagta na sa tiles. Sunod naman nilang natagpuan ang dalagang si Justina Constant na nakadapa sa sariling higaan na nabalot sa go. Matapos nilang matagpuan ang naunang 5 biktima, ay unang inakala ng mga officers na wala ng iba pa. Ngunit sa patuloy na pag-iimbestiga, ay natagpuan na lang nila malapit sa aparador ang kaawa-awang si Tabitha G. Wala na itong malay dahil sa mga natamo. Nakakagalit na pati ang batang to ay hindi din pala pinalampas ng salarin. Pero ang mga officers ay nakaramdam pa ng mahinang heartbeat ng bata, kaya agad na nila itong isinugod sa ospital. Prangka naman silang sinabihan ng doktor na 50-50 ang survival chance ni Tabitha dahil masyado nang mababa ang vital signs ng bata. Sa patuloy na investigasyon ay iilan lang ang nakuha nilang mga ebidensya tulad ng shoe prints at handprints. At nawawala din pala ang laptop computer ng pamilya. Ngunit duda ng mga investigador ay hindi lang pagnanakaw ang motibo. Dahil kung pagnanakaw man, ay bakit laptop lang ang kinuha? Sa kanila nadiskubrihan na ang G family ay mayroon palang webcam sa kanilang bahay para ma-record ang kanilang mga daily activities. Ang recordings na ito ay konektado naman sa laptop computer. At nakakasiguro sila na kaya ninakaw ang laptop ay dahil maaring nakita ang mga recordings noong oras ng krimen. Sa official autopsy report ay kinumpirma namang umabot pala ng 158 ang kabuuang natamong sugat ng mga biktima. Si Rick G ay nakitaan ng 39 na mga sugat. Ang asawa naman niyang si Ruth ay nakitaan ng 28. Si Dylan ay nakitaan ng 52. Siya ang mas napuruhan sa kanilang lahat. Si Austin naman ay mayroong 21. Si Justina ay mayroong 15. At ang survivor na si Tabitha ay mayroong 3 sugat. Kaya nakakasiguro sila na isang matigas na bagay ang ginamit na armas sa pag-atake sa pamilyang to. Dahil ayon na rin sa report, blunt force trauma ang cause of death ng 5. Habang nasa ospital pa si Tabitha, ay nahirapan naman ang mga doktor sa kanyang kondisyon. Masyado kasing napuruhan ang ulo nito. Pero may tsansa pa naman daw na mailigtas nila ang buhay ng bata. Ito ay kung magiging successful daw ang operasyon ni Tabitha na tanggalin ang parte ng kanyang bungo na na-damage. Dahil sa kondisyon ng utak ng bata, ay nagsabi ang doktor na maaaring makakalimutan na ni Tabitha ang actual events noong araw ng krimen. Kaya malaki ang posibilidad na hindi na niya maituro pa kung sino ang umatake sa kanyang pamilya. Ilang araw na ang lumipas ay wala pa rin silang nakuhang panibagong lead hanggang inilibing na lang ang 5 biktima noong September 28, 2009. Pero kalaunan ay nakakuha na rin sila ng bagong impormasyon. Mayroon palang isang lalaking dumalaw kay Tabitha sa ospital. Ayon pa ng officer na nagwardya sa kwarto ng bata, ay napansin niyang may similarity ang sapatos ng lalaking to sa shoe prints na natagpuan sa crime scene. Kaya agad inalerto ng officer ang detective. Pero sa kasamaang palad, sa examination ay nakumpirmang may similarity lang ang sapatos ng lalaking to, pero hindi talaga 100% match sa shoe prints na natagpuan sa crime scene. Sa kabila ng negative result ay inimbitahan pa rin nila for interrogation ang lalaking to. Ito ay walang iba kundi si Christopher Harris, ex-husband ni Nicole G, na eldest daughter ni Rick G. On and off pala ang relasyon ni Nicole at Chris.
sa kabila na nagkaroon na sila ng 2 mga anak. Naging person of interest si Chris dahil may nakapansin pala sa kanya na nagpanik at ninervyos noong nabalitaan nitong nakasurvive si Tabitha. During interrogation sa kanya, ay iginiit naman ng lalaking to na wala daw siya sa Bison noong oras ng krimen. Si Nicole G naman ay hindi rin naniniwala ng ex-husband niya ang responsable sa sinapit ng pamilya ng kanyang ama at galit pa siya na pinagdudahan si Chris. Si Jason Harris na kapatid ni Chris ay lumabas na din at humarap sa mga interrogators. Sinigundahan naman nito ang alibi ni Chris na nasa malayong lugar umano sila noong oras ng krimen. Ang nobya naman ni Jason at ang ina nito ay nag-provide din ng alibi para sa magkapatid. Sa patuloy na investigasyon ay may natagpuan na naman ang mga officers na panibagong ebidensya. Ito ay isang tire iron tool na itinapon malapit sa creek sa tahanan ng magkapatid na Chris at Jason. Maliban dito, marami na din ang mga taong lumabas at nagbigay ng impormasyon tungkol sa kahina-hinalang aktibidad ng magkapatid noong araw ng trahedya. May nakapagsabi pa na ang pick-up truck na ginamit ng magkapatid na Harris ay nakita sa Bison, malapit sa G family residence. Kalaunan ay nakumpirmang ang alibay ng magkapatid at ang statement ng mga taong kumampi sa kanila ay wala palang katotohanan. Lumabas na kasi ang resulta na ang palm prints ni Chris ay natagpuan sa crime scene. Kaya si Chris ay kinasuhan na ng 5 counts of murder, 1 count of attempted murder at robbery. Ganon din ang kinaso sa kanyang kapatid na si Jason. Sa kabila nito ay patuloy pa ring itinanggi ni Chris ang aligasyon laban sa kanya. Kaya naging palaisipan sa mga pulis kung ano talaga ang tunay na nangyari sa G family. Dahil sa patuloy na pag-deny ni Chris, kaya nabaling ang pressure ng kaso kay Jason Harris. Sa takot ni Jason na makulong ng panghabang buhay, ay napilitan siyang ibunyag na lang ang katotohanan. Nilaglag niya ang kanyang kapatid. Ayon pa ni Jason, gabi noong September 21, matapos daw na maglasing sila ni Chris at gumamit ng ipinagbabawal na substance, ay naghanap daw sila ng female company. Ngunit pareho daw silang tinanggihan ng mga kakilala nila. Pero si Chris ay desidido talagang maghanap ng karomansa ng gabing yon. Hanggang nagtungo na lang sila sa Bison Town, sa G family residence. Plano pala ni Chris na suyuin na makipagromansa sa kanya si Justina Constant na anak ni Ruth. Kumatok daw noon si Chris at pinagbuksan ni Rick G. Ngunit ang paghaharap ng dalawa ay nauwi na lang daw sa pag-aalitan. Mula nung oras na yon ay nakarinig na lang daw si Jason ng maiyak at sigaw ng bawat miyembro ng pamilya. At nakita pa nga daw niya kung paanong sugatang tumakas si Dylan Constant mula sa bintana at humingi pa ito ng tulong sa kanya. Ngunit ito ay binaliwala lang ni Jason. Pero bumalik pa daw si Dylan sa loob ng bahay para tulungan ang kanyang mga kapatid at ina. Matapos nito, ni isa daw sa G family ay wala nang nakalabas pa. Ang lumabas lang daw ay si Chris na nabalot na ng go ang mga damit. Dagdag pa ni Jason na ang tire iron na natagpuan ng mga pulis ay ang murder weapon na ginamit sa mga biktima. Kapalit ng pag-amin ni Jason Harris ay hindi na siya makakasuhan pa ng murder at attempted murder. Subalit makakasuhan lang siya ng obstruction of justice. Dahil una ay nagsinungaling kasi siya at pinagtakpan ang krimen ng kanyang kapatid. Later sa trial noong May 13, 2013 ay napatunayan ng guilty si Christopher Harris at sinentensyahan naman ng 5 consecutive life sentences. May additional pa ito na 30 years imprisonment sa kasong attempted murder kay Tabitha G, 30 years naman sa home invasion at 20 years sa kasong robbery. Matapos nito ay na-denied naman ang kanyang retrial at hindi rin naaprubahan ang kanyang appeal na maibaba ang kanyang sentensya. Si Jason Harris naman ay napatunayan ring guilty sa kasong obstruction of justice. Dahil na rin sa pagtistigo niya laban sa kapatid, ay binigyan lang siya ng lesser sentence na 10 years imprisonment. Ang nobya naman ni Jason at ang ina nito
ay isinailalim sa probation at pinabayad ng fine dahil rin sa pagsisinungaling nila during initial investigation. Matapos ang recovery ni Tabitha G, ay inilagay naman siya sa foster care. Ngunit kalaunan ay na-reunite siya sa kanyang kapatid na si Nicole G. Nakakalungkot isipin na nagwakas lang ang buhay ng pamilyang to dahil lang sa pansariling interes ng isang taong halang ang kaluluwa. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Imperial Defense Maryjoy Managbanag from Zambales, Bilog Maldita, Christine Alinsunurin, Esperanza Bierman from Los Angeles, California, I am Amery, Liza the Explorer from Netherlands, Christina May, Amalia Canamaro, John Kennedy, Ray Vargas, V-World Cyprus, Eugene, Ferdinand Abarquez from San Fabian, Pangasinan, Bel, Norle Demilio, Maria Milanin Mecutuan, Lady Isa, Chuna, Los Tinis, Kerupi, Miaui, Bayramla, Dayan Buenavista, Joan Magallanes, Maria Liwanag, J. Camagos, Rochelle Del Rosario, Reliant Gaming, Ruens Giducos, Jenelan Legario, Franz Gonzalez at Hosna Kodandi.